Ang buhay ni Charo ay isang roller coaster. Bagamat galing sa isang mahirap na pamilya, sa kanyang dedikasyon at ganda ay nagawa na maiahon ang sarili sa kahirapan. Sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay muling bumalik sa hirap kung saan siya ay naging isang homeless, at sa pagiging homeless na ito, siya ay naging biktima ng mga taong ang tingin sa homeless ay isang basura. Ang kanyang final moment ay huling-huli sa CCTV camera na naging tangi at piping saksi ng kanyang naging dilema sa kamay ng 3 teenager na siya ay nagawa ng mga ito na pagtripan at eventually ay pinaslang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Rosario Endrinal. Si Rosario Endrinal na kilala sa tawag na Charo ay ipinanganak at lumaki sa Leon, Spain. Ang kanyang ama ay isang brewery worker at ang ina naman ay isang school teacher. Late 1950s na ang kanyang pamilya ay tumungo ng Barcelona kung saan sa kanyang paglaki at pagdadalaga, ang kanyang karunungan, kagandahan at nakagigiliw na personalidad ang nagbigay ng daan para siya ay magkaroon ng disenteng pamumuhay. Matapos na magtapos sa isang Catholic school, si Charo ay nagtapos ng isang secretarial course at nagsimula na magtrabaho sa isang local branch ng isang bangko. Late 1970s naman, sa tulong ng kanyang pagiging fluent sa ibang lengguwahe, siya ay nagtrabaho bilang isang sekretary para sa isang high executive office ng isang superstore na Pryka. 1981, si Charo ay nakatagpo ng pag-ibig at nagpakasal kay Luis Rodriguez, kung saan siya ay nagkaroon ng isang anak na babae dito na nagngangalang Chantal. Ang buong pamilya ay nanirahan sa isang apartment sa Rambla de Brasil na hindi naman kalayuan sa bahay ng mga magulang ni Charo. Ayos naman ang kanilang naging pamumuhay bilang isang buong pamilya, pero iyon ay nagbago nang si Charo ay nakilala ang isang Frenchman na nagngangalang John. Taong 1995, si Charo ay nagkaroon ng affair sa isa sa mga executive sa kanyang pinagtatrabahuhan na nagngangalang John. Si John ay tubong France at nang taon din na yon, si Charo kasama si John ay umalis para sa isang business trip sa France kung saan si Charo ay na-offeran ng isang high-paying secretary job sa Paris. Si Charo bilang head over heels kay John ay inaccept ang offer at inabandona ang kanyang mag-ama na sina Luis at ang noon ay 14 years old na anak na si Chantal para magsimula ng bagong buhay sa France. Si Luis at Charo ay nagdiborsyo at ang kustodiya ng kanilang anak ay napunta kay Luis. Sa bagong buhay kasama si John, ang buhay ni Charo ay unti-unting bumagsak at nalubak. Si John ay ipinatikim sa kanya ang droga na eventually ay kinaadikan niya. Soon enough, ang kanilang relasyon ay nauwi din sa putikan at si John ay iniwan si Charo. Sa paghihiwalay na ito, si Charo ay nalulong naman sa alak at eventually nawala ng trabaho. With no job o anumang koneksyon sa France, si Charo ay bumalik ng Barcelona noong huling dekada ng 1990s at sinubukan na balikan ang kanyang pamilya. Obviously, sa kanyang ginawa noon, ang lahat ay naggalit sa ginawa niyang pag-abandona, kaya walang sino man ang may gusto na bigyan siya ng pangalawang tsansa. Gayunpaman, hindi siya natiis ng kanyang ina, kaya sa huli ay nakumbinsi niya ito na tumira kasama nito, ngunit dahil sa kanyang pagkagumon sa alkohol at droga, taong 2000, siya ay pinalayas din ng ina. Si Charo na noon ay 46 ay naging isang homeless at nagsimulang matulog na lang sa labas ng pintuan ng apartment ng ina at kalaunan ay napunta sa neighborhood ng Sant Gervasi.
kung saan siya ay natutulog sa loob ng booth ng ATM ng CaixaBank, ang bangko kung saan siya unang nagtrabaho noon. Sa kanyang pagiging homeless, ang tanging natitira na lamang na bakas ng kanyang nakaraan ay ang kanyang expensive na coat na kanyang dinala para maging panlaban sa anumang lamig na mararamdaman sa katawan. Ngunit iyon ay nanakaw ng isang homeless sa kanyang unang araw bilang isang homeless. Ang kanyang buhay sa sumunod na 5 taon ay mas lalong lumala. Ang kanyang katawan ay bumagsak dahil sa pagkalulong sa alak. Ang kanyang mental health ay naapektuhan din at minsan ay na-admit sa isang psychiatric ward. Dahil sa poor health at hygiene, ang kanyang mga ngipin ay halos naubos at ang kanyang katawan ay mapupuna ng mga peklat na galing sa mga beatings ng kapwa mga homeless o di kaya na mga taong against homeless. Sa naging sitwasyon na ito ni Charo, sa kabila ng galit ng kanyang pamilya, kahit papaano, sila ay nasaktan sa kanyang naging kalagayan. Kaya ang kanyang ina at anak na si Chantal ay nagsikap na humingi ng tulong sa gobyerno para siya ay mabigyan ng maliit na pensyon. Sa kasamaang palad, halos lahat ng perang iyon ay ginastos ni Charo sa alak. December 15, 2005, lagpas 10:00 ng gabi, si Charo na noon ay 51 years old ay nasa kanyang usual spot sa loob ng booth ng ATM machine. Gamit ang ilang mga karton bilang higaan at lumang blanket para ang lamig ay maibsan, siya ay naroon at natutulog. Ang mga sumunod na pangyayari ay base sa nakunan ng CCTV. Lagpas 1:30 ng madaling araw, isang lalaking kalaunan ay kinilala na si Richard Pinilla ang pumasok sa ATM booth kasama ng isa pang lalaki na kinilalang si Oriol Plana, na kapwa parehong 18 taong gulang. Nahagip ng CCTV ang dalawa na parehong tawang-tawa at nakatingin sa may sulok ng ATM kung saan naroon ang natutulog na si Charo. Si Ricard ay sumenyas ng pangungutsa sa amoy ni Charo, habang si Oriol naman ay tuwang-tuwa sa pangungutsa na ito. Maya-maya lang, ang dalawa ay sinimula na sipain si Charo habang patuloy pa din sa pangungutsa dito. Ilang beses silang umalis at bumalik sa ATM booth na iyon na mayroong iba't ibang bagay sa kanilang pagbalik na iniitsa kay Charo. Bandang 1:45 ng madaling araw, ang dalawa ay muling umalis para maghanap ng bagay na kanilang ibabato, kung saan sa pagkakataon na ito, si Charo ay mabilis na humangos papunta sa pintuan para ilak ang nasabing ATM booth. Ang tangka na ito ay napansin ni Oriol na sinubukan na buksan ang pinto, ngunit siya ay hindi nagtagumpay at kasama ni Ricard ay umalis na lamang. Si Charo naman sa natamong katahimikan ay bumalik na sa kanyang higaan. Matapos ng higit 2 oras, bandang 4:21 ng madaling araw, si Charo ay naalimpungata ng isang lalaki na kinilalang si Juan Jose Rosales ang kumatok sa pintuan at sumenyas kay Charo na gagamitin niya ang ATM, na binuksan naman ni Charo. Lingid sa kanya, si Juan pala ay kasama ni Ricard at Oriol. Si Juan ay dumiretso sa ATM at kunwa ay gagamitin ang machine, at si Charo naman ay bumalik sa kanyang naudlot na pagtulog. Ito ang huling pagkakataon na siya ay nakuhanan sa CCTV camera ng buhay. Ilang minuto lamang ang lumipas, bandang 4:29, si Ricard at Oriol ay bumalik sa booth. Makikita sa CCTV na sila ay may dalang ilang mahabang tubo na gawa sa matigas na karton na kanilang kinolekta sa isang kalapit na construction site. Gamit ang mga ito, sila ay halinhina na binugbog si Charo. Kitang-kita sa imahe na ito ang kanilang lubos na katuwaan sa ginagawang pananakit kay Charo na walang kalaban-laban. Bandang 4:47 naman, si Ricard at Juan ay muling umalis ng booth
habang si Oriol ay naiwan at naghintay sa loob. Matapos ng 8 minuto, ang dalawa ay bumalik na may daladalang 25 liters na plastic container na may lamang paint thinner 039 na naglalaman ng mixture na highly flammable. Si Juan ay nagsimula na ibuhos ang nilalaman nito sa sahig habang si Oriol naman ay nakatayo sa labas at naninigarilyo. Hindi masyadong kita ang mga pangyayari matapos nito, ngunit matapos ng 10 minuto, si Juan ay nakita na humahangos na lumabas ng boot ng walang lingon-lingon at ang sumunod na sumakop sa bisyo ng CCTV camera ay ang bigla ang pagsiklab ng apoy sa loob. Sa kabila ng init, ang CCTV ay nakayanan pa na makapag-record ng nasa 13 segundo bago ito nasira at nakunan ang mukha ni Oriol na nakatawang nakatingin sa apoy bago tumalikod para tumakas kasama ng kanyang mga kaibigan. Si Charo ay sinunog nila ng buhay. Isang residente ng building kung saan naroon ang ATM ang tumawag sa emergency services. Hindi din nagtagal ay agad naman na dumating ang mga bumbero. Agad nilang napagtanto na mayroong tao sa loob ng booth, kaya sila ay agad na nag-request naman ng tulong sa mga pulis at tumawag ng ambulansya. Si Charo na nasa bingit na ng kamatayan ay agad na dinala sa Val de Hebron University Hospital. Ngunit dahil sa nasa 68% na ng kanyang katawan ay nagsuffer ng 3rd at 4th degree burns, nahirapan ang mga doktor na kuhanan siya ng vital signs na stable enough para siya ay sumailalim sa treatment. December 17, 2005, bandang alas 9:40 ng umaga, siya ay binawian na ng buhay. Ang cause of death ay hypovolemic shock at multiple organ failures na resulta ng tinamo niyang mga paso at sugat sa sunog. Sa nangyari kay Charo sa kasamaang palad ay walang lumabas na witness at ang tangi at ang pinaka naging key sa investigasyon ng mga otoridad ay ang footage na nakuna ng CCTV. Ang footage na ito ay inirelease sa publiko na umani ng nationwide outrage. Ang mga otoridad naman ay nag-focus sa isang salarin na sa kanilang tingin ay nakatira lamang malapit sa area at malaki ang tsansa na mayroong makakakilala. Sila ay bumisita sa kalapit na mga establishmento at ipinakita ang litrato ng lalaki na ito na 2 araw lamang ang binilang nang kanilang nalaman ang nasabing pagkakakilanlan. At ito ay si Ricard Pinilla Barnes. Nalaman nila na si Ricard at ang kaibigang si Juan ay nakatakdang umattend ng isang party sa gabi ng December 8. Kaya sila ay pumunta doon at inaresto sina Ricard at Juan. Hindi din naman nagtagal at ang isa pang suspect na si Oriol ay naaresto kinabukasan ng gabi matapos nitong manggaling sa isang weekend holiday sa kabilang bayan kung saan nakatira ang ama nito. Noong kainitan ng investigasyon sa identifikasyon ng mga salarin, ang mga suspect ay iniugnay ng press na nabibilang sa upper middle class. Pero matapos na sila ay naaresto, tanging si Ricard Pinilla lamang ang nabibilang doon. Ang kanyang ama ay isang industrial engineering teacher sa isang university at ang kanyang ina naman ay isang pharmacist. Si Juan Jose Mera naman ay galing sa isang single-parent household. Ang kanyang ina ay ilang buwan nang walang trabaho at isang manual laborer, at ang kanyang ama ay iniwan na sila years earlier. Si Oriol Plana naman, sa kabila ng stylish na pananamit na nakunan sa CCTV, ay galing sa medyo mahirap na pamilya. Siya ay inilarawan ng ilang mga kaibigan na madalas na magpanggap na nabibilang sa higher class. Silang tatlo ay walang prior criminal records. Habang naghihintay ng kanilang paglilitis, si Juan bilang isang menor pa lamang ay ipinasok sa isang juvenile facility at sina Ricard at Oriol na parehong 18 years old ay ipinasok naman sa isang penitentiary center.
2 araw matapos na sila ay inadmit doon, si Richard ay binugbog ng ilang mga inmates kung saan ang isa sa mga ito ay sinakal siya hanggang sa siya ay nawala ng malay. Sa kabilang banda naman, si Oriol ay inatake din. Siya ay sinuntok sa mukha ng isang inmate na sa sobrang lakas, siya ay nagtamo ng malaking pinsala sa bibig. Ang isa sa kanila ay kinalbo pa ng isang grupo ng inmates. Ang nangyari kay Charo ay nagdulot ng galit sa buong bansa ng Espanya. Ilang mga protesta at kampanya ang ginawa para ang publiko ay magkaroon ng awareness sa hatred at negatibong pakikitungo ng iba sa mga taong homeless. Ang katawan ni Charo ay nanatili muna ng 7 buwan sa morgue sa request din ng prosecution para masuring mabuti ang extent ng injury na kanyang tinamo bago siya nabigyan ng proper burial. Ang trial laban sa 3 salarin ay nagsimula noong 2008. Sa ginawang investigasyon, ang 3 ay nagkakilala dahil sila ay madalas na maglaro ng video game sa parehong internet cafe. Silang lahat ay mga bad students. Isang kaklase ang nagbigay ng tip sa mga otoridad na mayroong ilang video sa kanilang mga phone na nagpapakita ng kanilang pananakit at pangungutya sa mga taong homeless. Nalaman iyon ng kaklase nang minsan na si Richard ay nagawa iyon na ipagmalaki. Narinig din ng kaklase si Richard sa ilang pagkakataon na sinabi, quote, "The homeless are not even human." Noong gabi ng December 15, sina Richard at Oriol ay galing sa isang restaurant kasama ang ilang mga kaibigan para sa isang dinner. At ayon sa ilang mga witnesses, si Richard ay pinagtawanan ng isang waiter na Latin American. Matapos ng dinner na ito, sina Richard at Oriol ay pinagkaisahan ng isang homeless man nang iyon ay kanilang inihian. Sila ay pumunta sa ilang mga bars at sa pagsasaya na ito ay nakita nila at kinutya si Charo. Matapos nito, sila ay nagpatuloy sa kanilang kasiyahan at nakasalubong si Juan. Ang 3 ay uminom, saka bumalik sa ATM booth pasado 4:00. Ayon kina Richard at Oriol, si Juan ang nagsimula ng apoy na nagdulot ng trahedya na mariinamang itinanggi ni Juan. Ayon pa kay Juan, hindi naman talaga niya balak na ibuhos ang thinner kay Charo at ang balak lamang ay ibuhos iyon sa malapit dito para lamang iyon ay takutin. Pero accidentally ay nabitawan niya ang container. Si Richard at Oriol naman ay sinabi bilang kanilang depensa na wala silang ideya sa pagiging flammable ng likido na nasa blue container. Ngunit iyon ay agad na pinabulaanan ng prosecution dahil ang lahat ng commercially available na thinner ay mayroong malaking label sa container nito na nagpapahiwatig ng kanilang hazardous properties. Ang ginawang depensa ng mga salarin, ang nangyari kay Charo ay aksidente lamang. Pero ayon sa fire experts, ang thinner ay ibinuhos sa mismong corner kung saan naroon si Charo. Kaya ang konklusyon, ang nangyari ay hindi lamang accident, kundi premeditated. Sa isang liham na isinulat ng anak ni Charo na si Chantal, sinabi nito na hindi lamang nila kinuha ang buhay ni Charo, kundi kinuha din ang posibilidad na magkasundo pa ang kanilang pamilya. November 5, 2008, sina Richard, Oriol at Jose ay found guilty sa premeditated murder. Sina Richard Pinilla at Oriol Plana ay nabigyan ng kabuuan na 17 years in prison, 16 years para sa murder at 1 year naman para sa fire damage sa property. Sila ay kailangan din na magbigay ng compensation para sa nasirang ATM booth at sa pamilya ni Charo. Si Juan Jose naman bilang menor pa nang nangyari ang krimen ay nabigyan ng 8-year sentence at 5-year surveillance after ng release. Taong 2016, si Richard ay nagbigay ng ilang mga interview sa ilang media outlets kung saan sinabi niya na siya ay nakaramdam ng matinding pagsisisi sa nangyari
at buong loob na tinanggap ang anumang hatred na ibinabato sa kanya. Ipinaliwanag din niya na ang nangyari ay resulta ng kanyang nararamdaman noong insecurities at pagkakaroon ng low self-esteem. Ayon pa sa kanya, matapos na nabigyan ng sentencing, ay hindi na sila nagkausap at nagkita pa ni Oriol. Ang pamilya naman ni Jose ay ibinunton sa kanya ang sisi sa nangyaring pagkasira ng buhay nito. As of December 2023, lahat sila ay nakalaya na. Taon-taon, isang tribute event ang ginaganap bilang pag-alala kay Charo sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila sa harap ng ATM kung saan naganap ang nangyari sa kanya. Isang shelter for the homeless naman na Assist Foundation ang gumawa ng isang lugar para sa mga kababaihan na pinangalanan nila ni Rosario Endrinal Home. Ang home na ito ay naglalayo na makapagbigay ng masisilungan sa mga homeless adult woman. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!